Alam nyo, ang NBI ay nire-respeto ang mga karapatan ng mga mamamahayag, social media practitioners, sa kanilang malayang pagko-comment, no? Pero ito, isa na namang pinarabaho ng NBI dahil lumampas na siya dun sa parameter na pinagbibigyan natin. Inaresto ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ang isang Michael Romero noong October 7 sa Pagadian City. Bunsod ito sa post sa kanyang social media account tungkol sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bogo City, Cebu. Makikita sa larawan ang Pangulo, kasama sina Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Education Secretary Sonny Angara at iba pa. Pero may araw na nakaturo sa Pangulo at may caption na headshot. Alam nyo, sa mga shooter, sa mga law enforcement agencies, pag sinabing i-headshot ka, ay babariling ka sa ulo. Kaya yun, nagpapahiwatig siya na ganoon, kaya sineryoso namin yung bagay na yun. Sabi ni Director Santiago, anumang banta sa buhay ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, Speaker of the House at Chief of Justice ay pangunahing jurisdiksyon ng NBI. Noong October 3, in-upload ng suspect ang nasabing larawan pero tinanggal ito ng Meta dahil sa paglabag sa community guidelines ukol sa violence and incitement. Pagkatapos nito, muli niyang in-upload ang post noong October 6 upang ipaliwanag kung bakit na-take down ang kanyang naunang post. Aminado ang suspect na kritiko siya ng Pangulo dahil sa aniyay kapalpakan sa pamamalakad ng administrasyon, tulad ng mga anomalya umano sa flood control projects. Gayunman, iginiit niya na mali ang pagkakaintindi sa kanyang post dahil ang salitang headshot aniya ay tumutukoy sa salitang bogo na tumatama sa mismong ulo ng Pangulo. Yung letrang bugo sa Tagalog kasi po yun, bobo. Yung nasa, pag sa Tagalog yun, i-translate yung bugo. Tapos yung word na yun, is, yung ibig ko pong sabihin doon, natama doon sa ating Pangulo. Yung sa akin lang doon, na sinabi kong bobo, ay yung about sa trabaho lang. Yung sinabi ko kasi sa ibang na I'm questioning the job as a leader of this country. Yun lang po yun, hanggang doon lang po. Giit ni Romero, hindi niya ibig sabihin na barilin ang Pangulo. Wala rin anya siyang baril at wala siyang kakayahan na gawin ito. Dagdag pa niya, hindi niya alam na labag pala sa community guidelines ng Meta ang kanyang pinost. Para sa akin po, naghihingi po ako ng pasensya na iba po yung ibig sabihin may mga nagpakalat na gano'n at saka yung may mga baril-baril. Hindi na po sa akin yun, wala po akong ganyang. Sabi ng NBI, bagamat maraming beses nang nag-post ang suspect ng mga pambabatikos sa Pangulo, ito ang unang pagkakataon na tila may kasamang pagbabanta laban sa Pangulo. Itong subject po natin is a vlogger. Tapos first time niya na mag-post ng gano'n sa social media regarding that one dun sa pertaining to the President. Nahaharap ang suspect sa mga kasong inciting to sedition at Cybercrime Prevention Act of 2012. Sabi ng NBI, bagamat may karapatan sa freedom of speech at freedom of expression ng bawat isa, dapat pa ring tandaan na may hangganan ang kalayaang ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.